Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Ako po si Marlon, isang matandang binata na kasalukuyang naninilbihan ngayon sa isang home for the aged o iyong institusyon na kumakalinga sa mga matatanda na pinabayaan na ng kanilang mga anak at iba pang mga kamag-anak. Ang ibabahagi kong kwento ay sarili kong karanasan na tungkol sa aswang at mga pinagdaanan ko sa buhay. Ipinanganak at nagkaisip ako sa Antipolo. Nasa 6 na taong gulang ako noong iwan kami ng aking ama. Kaya mula noon ay kami na lang ni nanay ang magkasama sa buhay. Noong una ay hirap makamove on ang aking ina. Madalas siyang umiiyak at hindi lumalabas ng kwarto. Pero makalipas ang ilang buwan ay nanumbalik na rin ang kanyang sigla. Kailangan niya na rin kasing maghanap buhay dahil wala na kaming makain. Sumasideline siya bilang tindera sa palengke. May kakilala kasi siyang may manukan doon, kaya doon siya nagtrabaho. Pero makalipas lang ang ilang buwan ay tumigil na si nanay sa pagtatrabaho doon. Naging palabarkada na siya at umuwi na madalas ng lasing. Kapag sinasabi kong wala kaming bigas na maisasaing, ay sinisigawan lang ako nito o di kaya sinasaktan. Palagi niya na lang sinasabi na pabigat lang daw ako sa kanya. Kung hindi raw siya nagkaroon ng anak, edi sana wala siyang pasanin sa buhay. Kaya lang naman daw siya napilitang makisama sa aking ama dahil nabuntis na siya nito. Alam niya naman daw talaga na walang kwentang lalaki ang aking ama at darating din ang araw na iiwanan kami. Dahil sa hindi na nga bumibili ng pagkain si nanay, kaya napilitan na akong sumama sa mga batang kali na namumulot ng mga kalakal, gaya ng bote at plastik, at ibinibenta sa junk shop. Kahit papaano ay makakabili ako ng tinapay kapag may naibenta. Minsan naman ay tumatambay ako malapit sa may simbahan upang mamalimos. Mas malaki ang kinikita ko roon kaysa mga lakal. Sa batang edad, naging laman na ako ng kalye. Huminto na rin kasi ako noon sa pag-aaral. Sa araw-araw ay wala na akong ibang ginawa kundi ang gumawa ng paraan para meron akong makain at makapag-uwi rin ng pagkain para sa aking ina. Hindi niya kasi ako sinasaktan kapag may nakikitang pagkain sa hapag, kahit lugaw at inihaw na tuyo lang. Tila kinalimutan na ng aking ina na anak niya ako. Parang hangin na lang ako sa kanyang paningin at sasaktan kapag mainit ang kanyang ulo. Kung hindi ito tulog maghapon sa bahay dahil sa hangover, naroon naman ito sa sugalan at uuwi din na lasing. Akala ko noon ay iyon na ang pinakamasaklap na nangyari sa buhay ko. Pero meron pa pala iyong mas ilalala. Ito ay noong magkaroon nang kinakasama ang aking ina at ito ay si Tio Dante. Katulad ng nanay ko, isa rin siyang sugarol at manginginom. Wala itong masasabing permanenteng trabaho dahil pa extra-extra lang ito sa pagbabarker sa terminal ng mga jeep sa lugar namin. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ng aking ina kay Tio Dante. Dahil bukod sa masama ang hilatsa ng pagmumuka nito, saksakan din ng sama ang pag-uugali. Madalas na rin akong pagbuhatan ng kamay, lalo na kapag lasing siya. Sa halip na saway ng aking ina ang ginagawang pananakit sa akin ng kanyang kinakasama, nakikisali pa ito sa pananakit sa akin. At sinasabing nararapat lang daw iyon sa akin dahil malas raw ako sa buhay niya. Madalas nila akong inaabangan sa gabi kapag pauwi na ako
upang kunin ang perang aking kinikita mula sa panlilimos at pangangalakal. Hindi man lang ako tinitirhan ng kahit piso upang may maipangbili man lang sana ako ng kahit tinapay. At kung wala akong kinikita ay sabay nila akong sinasaktan at sinasabing magnanakaw raw ako dahil hindi ko inintrega sa kanila ang kinita ko. Lahat daw kasi ng kinikita ko ay dapat para sa kanila dahil si nanay ang nagluwal sa akin. Iyon daw ang utang na kailangan kong bayaran habang buhay. Usap-usapan sa lugar namin na parehong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang aking ina at si Tio Dante. Marami na rin ang nagsasabi sa akin na lumayas na lang para hindi na ako palaging nasasaktan. Kung tutusin ay kaya ko namang pakainin ang sarili ko dahil sobra pa sa pambili ng pagkain ko ang kinikita ko araw-araw. Kaya kung makailang ulit akong naglayas sa bahay namin para makalayo na sa pang-aabuso nila. Pero paulit-ulit din akong natatagpuan ni Tio Dante at pwersahang iniuuwi sa bahay namin. Saka ako doon bubugbugin. Wala naman kasi akong mapupuntahang malayo maliban sa mga waiting shed sa ibang barangay o di kaya sa ilalim ng tulay. At mukhang kabisadong-kabisado niya ang mga lugar na iyon. Kaya mabilis lang din akong matagpuan. Awang-awa na ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung pinabayaan na ba ako ng Diyos at patuloy akong nagdurusa sa ganoong kalagayan. Isang gabi noon, habang naglalakad ako sa iskinita papauwi sa amin, ay bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Hanggang sa magdilim ang paningin ko. Napapapikit ako nang maramdamang napahandusay na ako sa simentadong daan at tuluyan na akong nawala ng malay. Pagdilat ko ng mga mata ay maliwanag na ang paligid. Nagtaka ako noon at napapaisip kung nasaan kaya ako. Hanggang sa may makita akong matanda na naglalakad papasok sa maliit na silid na iyon. Nasa bahay pala ako ng isang matandang nagmalasakit na tumulong sa akin matapos akong matagpuan nito na walang malay sa iskinita. Siya ay si Nanay Entang. Aniya, marahil nawalan ako ng malay dahil sa taas ng lagnat ko. Naulanan kasi ako noon buong araw. Sa liit kasi ng kinita ko sa pangangalakal, ay natakot akong umuwi agad sa bahay namin dahil siguradong masasaktan na naman ako ni Tio Dante. Ayaw na ayaw pa naman noon na maliit ang maiaabot ko sa kanila. Kaya kahit malakas ang buhos ng ulan, ay pinilit ko pa ring mangalakal. Maulan kasi sa araw na iyon, kaya kaunti rin ang mga taong nagdaraan sa may simbahan. Kaya barya lang ang nakuha ko. Awang-awa sa akin si Nanay Entang matapos kong maikwento sa kanya ang sitwasyon ng aking buhay. Ayaw niya na sana akong pauwiin sa bahay namin at sinabing doon na lang daw ako sa kanya tumira. Tutal naman daw, nag-iisa lang siya sa buhay dahil matandang dalaga siya. Wala rin siyang kapamilya o kaanak sa lugar na iyon dahil hindi naman daw siya taga roon at nasa malayong probinsya ang kanyang mga kamag-anak. Gustuhin ko mang wag umuwi sa amin at doon na lang tumira kay Nanay Entang, ay nagdadalawang isip naman ako dahil hindi rin malayong mahanap ako roon ni Tio Dante. Nag-aalala ako na baka pati si Nanay Entang ay saktan din nito at hindi rin iyon malayong mangyari dahil masama talaga ang ugali ng amain kong iyon. Kaya noong umayos na ang pakiramdam ko, ay nagpaalam na akong uuwi. Nagmagandang loob pa nga si Nanay Entang na ihatid ako pauwi sa amin. Kahit na tumatanggi ako, ay nagpilit pa rin talaga siyang maihatid ako sa pag-aalalang mahilo ako uli sa daan. Lalo
at hindi pa naman ganoon kaigi ang pakiramdam ko. Nagpumilit lang ako na umuwi dahil kung matatagalan pa ako, ay baka mas malalang pananakit ang abutin ko. Mabuti na lang at wala na sa bahay sila Nanay at Tiyo Dante noong dumating kami. Nakapagpahinga pa ako ng ilang oras matapos akong iwan ni Nanay Entang. Pero pagkarating nila Nanay at Tiyo Dante ay galit na galit iyon nang madatnan akong natutulog. Hinanapan nila ako ng pera kaya ibinigay ko kaagad ang kinita ko noong nakaraang araw. Mabuti na lang at binigyan ako ni Nanay Entang ng 100. Iyon daw ang ibigay ko para hindi ako bugbugin. Kaya iyong 100 at ilang barya na kinita ko noong nakaraang araw ang ibinigay ko noong hanapan ako ng entrega. Magmula noon ay madalas na akong dalawin ni Nanay Entang sa bahay namin. Palagi niya akong hinahatiran ng pagkain at kinukumusta ang kalagayan ko. Mabuti na lang din at itinataon niyang nakaalis na si Nanay kapag pumupunta siya. Kaya ako talaga ang kumakain ng hatid niyang kanin at ulam. Agad ko ring hinuhugasan ang plato para hindi ako mahuli na kumain. Kapag nalaman kasi nila Nanay na may naghatid ng pagkain tapos kinain ko, ay siguradong bugbog na naman ang aabutin ko at ilang beses na suntok sa sikmura hanggang sa maisuka ko lahat ng aking kinain. Isang umaga, galit na naman sa akin si Tiyo Dante at si Nanay. Nagising kasi sila at wala pa akong naihandang almusal. Gusto kasi nila, bago pa sumikat ang araw, ay magtungo na ako sa simbahan upang mamalimos. Tapos kapag may kinita na, ay ibibili ko sila ng tinapay at kape. Iiwanan ko iyon sa lamesa at muling babalik sa pamamalimos. Kaso sa araw na iyon ay hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya halos nauna lang ako kaunti sa kanila noong magising. Kaya umagang-umaga, kahit masama ang pakiramdam ko, ay bugbog sarado na naman ako kay Tiyo Dante at kay Nanay. Saka lang nila ako iniwan noong halos hindi na ako makagulapay. Buwisit daw ang bahay namin dahil palaging walang pagkain. Dapat daw ay sunugin na lang ang bahay namin na iyon kasama ako para wala ng problema. Pasado 4:00 noong magising ako sa katok at mahinang tawag ni Nanay Entang sa pangalan ko. Hindi pa ako noon makabangon dahil sa sobrang sakit ng katawan ko at marami rin akong latay ng sinturon. Nagawa ko namang magsalita sa mahinang boses noong sumilip sa awang ng pintuan si Nanay Entang. Agad siyang pumasok noong marinig ang mahina kong boses. Agad niya akong isinama sa bahay niya at doon ginamot ang mga pasa at sugat, saka ako pinakain. Hindi na niya ako pinayagan na mga lakal pa sa araw na iyon para maipahinga ko raw ang nabugbog kong katawan. Pasado 10:00 naman ng gabi ay nagpaalam na ako na uuwi na dahil hahanapin na naman ako kapag hindi ako naabutan sa bahay. Mga 11:00 ng gabi kasi umuwi sila Nanay at Tiyo Dante. Inabutan ako ni Nanay Entang ng pera. Iyon daw ang ibigay ko kapag naghanap ng entrega sila Nanay at Tiyo. Hiyang-hiyaman ay tinanggap ko na rin ang perang iyon. Sigurado kasing sasaktan na naman ako ni Tiyo Dante kapag wala na naman akong maiabot na pera. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad akong nakatulog. Masama pa rin kasi ang pakiramdam ko at masakit pa ang aking mga pasa. Gawa ng matinding pambubugbog sa akin ni Tiyo noong umaga. Hindi ko na namalayan ang pagdating nila Nanay at Tiyo. Nagising na lang ako noong makarinig ako ng kakaibang ingay na nagmumula sa kwarto ng aking ina at amain. Hindi ko malinawan kung anong klaseng ingay iyon dahil lutang pa ang aking pakiramdam at nahihilo. Pero pinilit kong tumayo ng dahan-dahan
at sumilip ako sa kwarto nila nanay. Madilim ang kanilang silid, kaya halos wala akong makita na malinaw. Nagpasya akong magpunta sa kusina upang hanapin ang gasera at sinindihan ko iyon. Noong makabalik ako sa kwarto nila nanay, ay isang nakakapangilabot na senaryo ang tumambad sa akin. Naroon ang katawan ng aking ina at amain na naliligo sa sarili nilang dugo. Wakwak ang kanilang tiyan at nakalabas ang mga laman loob. Dilat na dilat rin pareho ang kanilang mga mata at nakaawang ng malaki ang bibig. Na para bang may kung anong kinakatakutan ang mga ito at nagtangka pang sumigaw. Sa sobrang takot ko sa aking nakita, ay nagsisigaw ako ng tulong habang tumatakbo papalabas ng bahay. Nagtungo ako sa unahan upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. May mga kapitbahay naman na naglabasan at sinamahan ako papabalik sa bahay namin. Pero laking pagtataka ko noong pagbabalik namin sa kwarto ng aking ina dahil wala na roon ang katawan nila. Wala na rin kahit kaunting bakas ng dugo ang makikita sa sahig na nakita ko noong una kong silip bago ako lumabas. Kakamot-kamot na lang ng ulo nila ang aming mga kapitbahay at sinabing baka raw ay binabangungot lang ako at sa panaginip lang iyon nakita. Ang ilan naman ay nagsasabing maaaring nasira na raw ang ulo ko sa pananakit sa akin ng aking amain. Nainis din ang iba sa akin dahil inistorbo ko pa raw ang tulog nila. Ilang ulit kong pinilig-pilig ang ulo ko habang nakatitig ako sa sahig ng silid nila nanay dahil hindi rin ako makapaniwala na wala na roon ang bangkay nila. Sigurado naman akong gising ako noong makita ko iyon. Dahil sa nangyari ay hindi ko na magawang matulog. Natatakot kasi ako na baka kapag natulog ako ay ibang bangungot na naman ang aking makita. Lumipas ang magdamag na hindi talaga umuwi sina nanay at tiyo Dante. Hindi naman ako agad nag-alala dahil nangyayari naman iyon minsan. May mga pagkakataon pa nga na inaabot sila ng 3 araw bago makauwi. Dahil may nag-aaya raw sa kanila na pumunta sa fiestahan. Kinabukasan, pinilit kong umalis upang mamalimos. Umuwi rin ako ng 8:00 na may dalang pandesal dahil baka umuwi na sila at maghanap ng makakain. Pero wala pa rin sila. Hanggang sa gumabi na lang ay hindi pa rin sila nakakauwi. Kaya ako na rin ang kumain noong binili kong pandesal at kape. Lumipas pa ang 3 araw. Wala pa rin sila. Kaya nagtataka na ako. Nagpasya akong puntahan sila sa sugalan na palagi nilang pinupuntahan. Sa pagbabakasakali na naroon ang mga ito, pero bigo pa rin ako na makita sila roon. Takang-taka na talaga ako at napapaisip kung saan ba nagpunta ang dalawa. Ilang araw na ang lumipas at hindi pa rin sila umuwi. Kinahaponan noon ay dumating sa bahay si Nanay Entang. Noon ko lang naalala na ilang araw din pala siyang hindi dumalaw sa akin. Kaya tinanong ko ito kung ano ang nangyari sa kanya. Ang sabi niya naman na nagkasakit daw siya. Kaya hindi na muna siya naglalabas ng bahay para hindi lumala. Ikinuwento ko sa kanya ang hindi pag-uwi nila nanay at tiyo Dante ng ilang araw. Sabi niya naman na baka iniwan na talaga ako. Mukhang wala naman talagang pagpapahalaga sa akin ang dalawang iyon, kaya maaaring may nakapag-aya sa kanila na mag-ibang lugar na lang at huwag nang ipaalam sa akin. Dahil sa mga sinabi niya ay tuluyan na akong nalungkot at naiyak. Kahit naman sinasaktan ako palagi nila nanay at tiyo, ay tinatanggap ko iyon dahil sila na lang ang maituturing kong kaanak. Pero hindi ko akalaing magagawa nila akong iwan ng tuluyan. Hinikayat ako ni Nanay Entang na doon na tumira sa kanya. Pasyal-pasyalan ko na lang daw ang bahay namin para malaman
kung umuwi na ba ang nanay ko. Pumayag naman ako dahil naaawa na rin ako sa kanya na kahit matanda na ay panay ang dalaw sa akin upang hatiran ako ng pagkain. Mas mabuting naroon ako sa kanya para hindi na siya maghatid. Tapos ang kikitain ko sa panlilimos ay sa kanya ko na lang ibibigay. Tutulungan ko na rin siya sa mga gawaing bahay. Ilang buwan na noon akong nakatira kay Nanay Entang, pero ni anino nila nanay at Tio Dante ay hindi ko na talaga nakita. Hindi na rin naman ako pinapayagan ni Nanay Entang na mamalimos. May kinikita naman daw siya sa kanyang panghihilot ng mga pilay at mga buntis. Sobra na raw iyon para ipambili namin ng pagkain, kaya hindi ko na kailangang tumulong sa paghahanap buhay. Isang gabi noon, matapos naming maghapunan, ay kinausap ako ni Nanay Entang ng masinsinan. Ang sabi niya, uuwi na raw siya sa kanila sa Bacolod. Gusto niya raw akong isama. Simple raw ang pamumuhay doon. Hindi namin poproblemahin ang pagkain dahil may lupain naman daw siya roon na pwede naming tamnan ng gulay kapag sumama ako sa kanya. At ituturing niya akong parang sarili niyang anak. Pag-aaralin niya rin daw ako at ibibigay sa akin ang aking mga pangangailangan. Sabi ko naman na papaano kung magbalik sila nanay. Ang sabi niya na hindi na raw kahit kailan pa babalik ang aking ina at si Tio Dante. Tinanong ko naman siya kung paano niya nasabi. Ang sabi niya naman na maliban sa panghihilot ay marunong din daw siyang manghula. At nararamdaman niya raw na nasa malayong lugar na sila nanay at hindi na kailanman babalik pa sa lugar namin. Pinag-isipan ko buong magdamag ang alok niyang pasamahin ako sa probinsya nila. Napag-isip-isip ko na kahit pa bumalik sila nanay, ay wala rin akong mapapala. Ganun lang din uli. Ako ang maghahanap buhay para tustusan ang pangangailangan nila at sasaktan pa ako. Samantala, kung sasama ako kay Nanay Entang, ay magkakaroon ako ng panibagong buhay at makakapag-aral din. Iyon talaga ang matagal ko ng pangarap, ang muling makapag-aral. Kinabukasan noon habang nag-aalmusal kami, ay sinabi ko sa kanya na sasama na ako sa pag-uwi niya sa Bacolod. At isa iyon sa mga naging desisyon ko sa buhay na hindi ko pinagsisisihan. Lahat ng ipinangako niya sa akin ay natupad. Doon ko naramdaman ang pagiging bata. Hindi ko kailangan maghanap buhay para makakain kami. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lahat ng aking mga pangangailangan na hindi ko dinanas sa aking tunay na ina. Paminsan-minsan ay naaalala ko rin naman ang tunay kong ina, pero dahil na rin siguro sa wala siyang ipinaramdam sa akin na pagmamahal, kaya hindi ko na hinahangad pa na makita at makasama siya. Si Nanay Entang na ang nag-aruga at nagpalaki sa akin na parang sarili niyang anak. Simple lang ang aming naging pamumuhay sa probinsya, pero kumakain kami ng 3 beses sa isang araw at meron pang merienda na kamote, mais o di kaya puto na gawa rin ni Nanay Entang mula sa sarili naming tanim na kamuting kahoy. Nagawa ko rin ang makapag-aral ng hanggang kolehiyo. Noong mga panahong iyon ay matandang-matanda na si Nanay Entang. Pero sa kabila ng edad nito, malakas pa rin siya at hindi sakitin. Sa katunayan nga, siya pa ang takbuhan ng mga nagkakasakit sa lugar namin para magpagamot sa kanya. Doon ko na lang dinalaman na isa pala siyang babaylan at kilala siya sa kanila. Halos lahat yata ng may sakit na dinadala sa kanya ay napapagaling niya naman. Lalo na iyong mga sinasabing kinulam o binarang o di kaya naman mga pinaglaruan ng mga engkanto. Naging saksi ako sa panggagamot niya at kung paano niya iyon pagalingin. Akala ko noon isang albularya lang si Nanay Entang,
Pero noong umidad na siya ng 98, ay meron siyang ipinagtapat sa akin. Iyon ay ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Inamin niya sa akin na isa raw siyang aswang na babaylan. Noong una ay hindi ko siya maunawaan. Sabi ko nga na posible pala na ang isang manggagamot ay isa ring aswang. Sabi niya naman na oo, meron daw talagang ganoon. At kabilang nga siya roon. Sabi ko naman na bakit hindi ko naman siya nakita kahit minsan na kumain ng tao o hilaw na karne o di kaya magpalit ng anyo sa mukhang halimaw. Sabi niya naman na mga normal na aswang lang ang kailangan ng sariwang karne o di kaya dugo at magpalit ng anyo. Siya raw kasi ay mas mataas ang kontrol niya sa sarili. Mas pinapalagahan niya ang pagiging babaylan kaysa pagiging aswang, kaya inilalabas niya lang iyon kapag kinakailangan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong iyon kay Nanay Entang. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot sa kanya. Pero sabi niya na wag raw akong matakot dahil wala naman daw siyang sinasaktan na inosenteng tao. Ikinwento niya rin sa akin ang dahilan kung bakit mas ginusto niya na maging matandang dalaga. May nobyo raw kasi siya dati na napag-alaman niya bandang huli na mula rin sa lahi ng mga aswang. Gusto noon na magkaanak sila para ang kanilang magiging anak ay isang malakas na uri ng aswang dahil sa kanyang dugo na bilang babaylan. Sabi ko naman na sana nag-asawa pa rin siya, pero siniguro niyang purong tao lang talaga. Ang sagot niya naman, kahit naman daw purong tao ang kanyang mapangasawa, ay maaari pa ring abangan ng mga aswang ang kanyang magiging anak. Iyon ang maaari nilang biktimahin o dukutin upang kuhanan ng lahing babaylan. Ayaw niya raw na may umusbong na isang malakas na uri ng aswang na magmumula sa dugo niya. Kaya mas maganda na iyong wala siyang magiging anak at iyong lalaking kanyang naging kasintahan ay siya rin daw mismo ang pumatay dahil napag-alaman niyang binabalakan na siyang dukutin upang gawing inahin para sa mga bagong lahi ng aswang. Nilinaw niya rin sa akin na hindi siya masyadong naging aktibo sa pagiging aswang, lalo na at sa syudad siya nanirahan, pero marami rin daw siyang napaslang sa lugar na iyon. Pero lahat ng iyon ay mga masasamang tao, lalo na iyong mga naaaktuhan niya na gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Inamin din sa akin ni Nanay Entang ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng aking ina at sa kinakasama nitong si Tio Dante. Ayon pa sa kanya, siya raw mismo ang pumaslang at kumain sa mga ito. Hindi niya naman raw inubos, pero kaunti na lang din ang natira noong ilibing niya ang mga naging labi. Noong gabing iyon daw na nakita ko ang duguan nilang bangkay, ay naroon lang din daw siya. Hindi ko lang siya nakikita dahil gumamit siya ng tagabulag. Noong magbalik naman ako mula sa paghingi ng tulong sa mga kapitbahay, ay gumamit na siya ng mataas na antas ng panglimata o panglinlang ng paningin. Kaya lahat kami ay wala nang nakitang bangkay o kahit dugo sa sahig. Hindi sana ako maniniwala sa inamin ni Nanay Entang, pero napakadetalyado ng pagkakakwento niya sa akin. Kaya naman kumbinsido akong totoo ang lahat ng iyon, tsaka wala naman siyang dahilan upang magsinungaling. Gayunpaman, hindi ako nakaramdam ng galit sa kanya kahit kaunti. Mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa kanya bilang tumatayong ina sa akin sa mahabang panahon, at kahit minsan hindi ko naramdaman na hindi kami magkadugo dahil ramdam kong minahal niya ako ng mahigit pa sa tunay na anak. Pag-aalaga at pagmamahal na hindi ko naramdaman sa tunay kong mga magulang. Humingi naman ng tawad sa akin si Nanay Entang sa kanyang nagawa, pero sinabi kong kalimutan na namin ang nakaraan na iyon. Nagpapasalamat pa rin ako
dahil iniligtas niya ako sa pagmamalupit ng sarili kong ina at malupit kong amain. Hindi nagtagal ay pumanaw na rin ang kinikilala kong ina. Hindi naman siya nagkasakit, basta sinabi niya lang na kailangan niya na raw magpahinga. Nagawa niya na raw lahat ng dapat niyang gawin sa mundong ibabaw. Sigurado rin daw siya na kahit mawala siya, ay magiging maayos na ang buhay ko. Dahil nakapagtapos na ako noon ng pag-aaral at meron na ring trabaho. Pumanaw siya sa edad na mahigit 100. Noong mawala si Nanay Entang ay nagpasya akong lumuwas na muli dito sa lungsod ng Maynila. Inihabilin ko na lang ang bahay at lupain ni Nanay Entang sa mga pamangkin niya. Sila talaga ang dapat na magmay-ari noon. Wala rin naman akong balak na mamuhay bilang magsasaka. Sa ngayon po ay naninilbihan nga ako sa isang home for the aged. Hanggang sa ngayon ay hindi na ako nakapag-asawa sa kadahilan ng mas nasanay na akong mamuhay mag-isa. Noong bago pumanaw si Nanay Entang ay kinausap niya pa ako kung gusto ko raw bang manahin ang kanyang pagiging aswang na babaylan. Hindi raw iyon magiging sumpa kung matututunan kong gamitin sa mabuti. Pero kung magpapadala ako sa tawag ng kasamaan, ay magiging masama talaga ako. Sabi ko naman na hindi na. Masaya na ako sa lahat ng ipinagkaloob niya sa akin. Isang malaking pamana na, iyong pinag-aral niya ako hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo. Gusto ko rin namang makatulong sa iba, pero hindi sa ganoong paraan. Maluwag sa loob niya naman iyong tinanggap. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Pasensya na po kayo kung hindi ito nakakatakot. Walang kagatan at habulan sa aswang. Pero maraming aral na matututunan ang mga tagapakinig mo rito, Sir Carl. Maraming salamat po sa pagbibigay pansin. More power po sa iyong channel and God bless. Magandang araw po sa iyo, Boss Carl. Pati na rin sa mga tagapakinig ng iyong channel. Ako nga po pala si Andolino, Andoy sa Palayaw. Sa kasalukuyan ay dito na ako nakatira sa Liliw, Laguna, kasama ng aking asawa at bunsong anak na dalaga. Noong bata pa ako, naririnig ko na sa aking lolo na tatay ng aking ama na tungkol sa mga alaga ng mga aswang at mangkukulam na tinatawag nilang mga aghoy, maaaring sigbin, ahas, daga, o di kaya ibon na kung tawagin nila ay tiktik. Pero noong nakapagbakasyon ako sa probinsya ng aking ina, kina Lolo Natoy at Lola Diday, ay nalaman kong pwede rin palang alagaan ng mga aswang ang bayawak. Gusto ko rin sanang maibahagi ang naging karanasan ko sa probinsya ng aking ina noong ako ay 12 anyos pa lamang. Taong dekada 70 nang isama ako ng aking lolo at lola pauwi ng Bisli. Para naman daw maranasan kong magbakasyon sa kanila kahit isang buwan lang. Pumayag naman ang mga magulang ko dahil bakasyon din naman sa eskwela noong mga panahong iyon. Tuwang-tuwa pa ako dahil iyon ang first time kong makakarating sa probinsya nila mama. Simula nang dumating ako doon, palagi na kaming namamasyal ni lolo. Madalas doon kami sa bukid niya nagpupunta. Manghang-mangha ako sa mga pananim niyang gulay doon at ilang puno ng mga prutas. Ay malalago at malalaki ang mga bunga. Minsan naman ay isinasama ako ni Lola sa daungan ng mga mangingisda kapag bumibili siya ng isda o di kaya alimasag at hipon. Ibang-iba talaga noon ang buhay sa probinsya. Malayong malayo sa buhay sa Maynila na maraming tao at maingay. Sa probinsya ko rin naranasan ang makapaglaro ng patintero, taguan at syato.
Pero higit kong nagustuhan ang probinsya nila mama ko dahil sa malapit sa mga bukirin at ilog ang kinaroroonan ng bahay ni na lolo at lola. Dahil nga sa 12 anyos pa lang ako at isip bata pa, ay hilig ko pa rin makipaglaro sa ibang bata. Hindi naman ako hinihigpitan ng mga lolo at lola ko na lumabas ng bahay at sumama sa ibang bata na mamasyal. Dahil karamihan naman ng mga kalaro ko doon ay mga pinsan ko rin. Isa lang ang kabilin-bilinan ni Lolo Natoy sa akin. Huwag akong magagawi sa may kakahuyan kalapit ng bukid nila Lolo. Hindi naman ipinaliwanag sa akin ni Lolo kung bakit. Basta ang sabi niya ay sumunod na lang ako para hindi ako mapahamak. Kaya iniwasan kong magawi sa lugar na sinasabi niya. Minsan, nagkayayaan kami ng mga pinsan kong lalaki na manghuli ng gagamba. Kung saan-saan kami napasuot hanggang sa napagawi na nga kami sa kakahuyang iyon. Bigla kong naalala ang bili ni Lolo kaya nag-aya na akong umuwi at sinabi kong ipinagbabawal sa akin ni Lolo na gumawi roon. Ano ka ba naman, Andoy? Hindi naman malalaman ng lolo mo, di ba, na gumawi tayo rito? Kung hindi mo sasabihin, di ba? Wika pa sa akin ng pinsan kong si Ben. Kaya nga, Andoy, huwag ka na lang maingay sa lolo mo para hindi tayo mapagalitan. Si Gunda naman ni Balong na kapitbahay lang namin. Dahil sa pamimilit nila na doon na kami maghanap ng gagamba, ay napasunod na lang din ako. Inabot din kami ng ilang oras sa panghuhuli ng mga gagamba roon. Masyado kaming nalibang dahil marami kaming nakikitang gagamba roon na iba't iba ang laki at hitsura. Hindi namin namalayan ang oras at nang mapansin namin ay papalupog na ang araw. Nagmadali na tuloy kami pare-pareho na makauwi sa takot na abutin ng pagdilim at mapagalitan. Pagka-uwi ko ay sinalubong na ako agad ni Lolo sa pintuan pa lang ng bahay. Tinanong niya kung saan ako nagpunta at halos papadilim na ako makauwi. Ang sabi ko naman ay nalibang kasi kami ng mga kalaro ko sa panghuhuli ng gagamba at hindi namin namalayan agad ang oras. Pero hindi ko sinabi kay Lolo na gumawi kami sa may kakahuyan dahil sigurado akong kagagalitan niya ako. Hindi naman ako pinagalitan ni Lolo pero binilinan niya ako na huwag magpapahapon ng sobra sa susunod. Kinabukasan noon ay tuwang-tuwa kami ng mga kalaro ko dahil naipagbili namin ang mga nahuli naming gagamba sa iba pa naming mga kalaro. Dahil doon ay nagkasundo kaming bumalik sa kakahuyan sa kinabukasan para manghuli ulit ng mga gagamba. Hindi na ako nagdalawang isipan na pumayag dahil tama naman ang mga kalaro ko na hindi naman malalaman ni Lolo Natoy na pumunta kami roon kung hindi rin ako magsusumbong. Isa pa, wala namang nangyari sa aming masama noong nanggaling kami roon. Gaya ng napag-usapan namin ni na Ben at Balong. At iba pa naming mga kalaro, bumalik kami sa malapit sa sapa para manghuli ng gagamba. Sa pagkakataong iyon ay nadagdagan pa ang mga kasama namin dahil may mga naengganyo din na sumama sa panghuhuli. Pagkarating nga namin malapit sa may sapa ay nagkanya-kanya na kaming hanap ng gagamba. Noong una ay magkakasama pa kami ni na Balong at Ben hanggang sa hindi ko napansin na napahiwalay na pala ako sa kanila. Sobra kasi akong naging abala sa paghahanap ng gagamba. Mas maganda ang gagamba kasi ay mas mahal na maibibenta. Namalayan ko na lang na hindi ko na pala sila kasama. Kaya nagmadali na akong hinanap ang daan papabalik sa mga kasama ko. Pero ilang ulit na akong nagpaikot-ikot at nagpabalik-balik sa mga dinaanan ko. Pero hindi ko na talaga matuntun ang daan. Doon na ako nakaramdam ng kaba nang maisip kong naliligaw na yata ako. Sinubukan kong sumigaw habang tinatawag sina Balong at Ben, pati ang iba pa naming kasama. Pero ni isa sa kanila
ay walang sumasagot. Lalo akong kinabahan dahil naisip kong baka naiwan na nila ako at nagsiuwi na sila. Natataranta na akong nagpapalakad-lakad at kung saan-saan na napasuot hanggang sa makakita ako ng isang kubo na nasa bandang gitna ng kakahuyan. Naisip kong ano kaya kung kumatok ako roon para makapagtanong kung paano makakabalik sa labas ng kakahuyan na iyon. Noong papalapit na ako sa kinaroroonan ng kubo, ay bigla kong naalala ang bilin ni Lolo. Paano kung isang halimaw o mamamatay tao pala ang nakatira sa kubong iyon? Kaya ipinagbabawal ni Lolo na gumawi ako sa kakahuyan dahil meron palang nakatirang masamang loob. Dahil sa mga naisip ko, ay bigla akong nagdalawang isip na lumapit sa kubo. Hahanapin ko na lang ang daan papalabas roon kaysa sa kumatok doon sa kubo. Pipihit na sana ako papaalis nang masipat ko ang aking relo. 4:00 na ng hapon iyon. Ilang sandali na lang ay magdidilim na. Siguradong mapapagalitan na ako ni na Lolo Natoy at Lola Diday kapag inabot pa ako ng gabi doon sa pag-uwi. O mas masama kung hindi na talaga ako makauwi dahil sa pagkaligaw ko sa kagubatang iyon. Mas nanaig sa akin ang takot na mapagalitan. Wala na akong pagpipilian kundi lakasan na lang ang loob na lumapit sa kubo para alamin kung may tao ba roon nang makapagtanong at makahingi ng tulong. Nakailang katok na ako sa pinto ng kubo pero walang lumalabas o sumasagot sa loob. Medyo mahina lang din kasi ang katok ko kasi nag-aalangan nga ako na baka masamang tao ang nasa loob. Naisip ko na baka wala naman talagang nakatira doon. Laglag ang balikat ko sa kawalang pag-asa. Talagang mapipilitan akong hanapin ang daan papauwi ng mag-isa. Lalakad na sana ako papaalis nang may naulinigan akong parang may nagsasalita sa gawing likuran ng kubo. Pinakinggan ko iyong mabuti at boses ng isang lalaki na parang may kausap. Bigla akong nabuhayan ng pag-asa nang malamang may tao pala roon. Kaya dahan-dahan akong umikot patungo sa likuran ng kubo. Pagkagawi ko roon ay nakita ko ang isang matanda na bahagyang nakatalikod sa kinaroroonan ko. May hawak iyong isang bilao na may laman na kung ano. Lalapit na sana ako sa matanda para makuha ang atensyon niya nang bigla siyang sumipol ng malakas. Ginawa niya iyon ng 3 ulit at maya-maya pa ay may nagsilabasang mga malalaking hayop na nanggaling sa may kakahuyan. Noong una, ang akala ko ay mga buwaya iyon. Pero nang titigan ko ng husto at makalapit, ay nalaman kong bayawak pala ang mga iyon. Mga bayawak na halos kasing laki na ng buwaya. Noong una ay namangha pa ako dahil noon lang ako nakakita ng mga bayawak na ubod ng laki. Dati naman na akong nakakita ng bayawak pero hindi kasing laki kagaya ng nakikita ko sa mga sandaling iyon. Noong makalapit ang mga bayawak sa matandang lalaki, ay inihagis na ng matanda iyong laman ng hawak nitong bilao. Sa unang tingin ay parang mga karne iyon na hilaw, pero matapos ko iyong titigan ng husto, saka ko napansing may mga paa at kamay ng tao roon. Noon ko nga napagtanto na ang karning ipinapakain ng matanda sa mga bayawak ay pinagputol-putol na katawan ng tao. Nakaramdam ako ng matinding takot dahil sa nakikita ko. Naisip ko na baka kapag napansin ako noong matanda ay ako naman ang ipakain niya sa alaga niyang malalaking bayawak. Nanginig ang aking mga paa habang dahan-dahan akong humahakbang papalayo. Hustong nakalayo na ako ng bahagya nang kumaripas ako ng takbo. Wala na akong pakialam kung saang daan pa ako napapasuot at kung ilang beses akong napasabit sa mga sanga ng mga puno at halamang nadaraanan ko.
Walang ibang nasa isip ko sa mga oras na iyon kung hindi ang makalayo sa bahay kubong pinanggalingan ko at makalabas sa kakahuyan. Sa kakatakbo ko nga ng mabilis ay hindi ko kaagad napansin ang isang matandang lalaki na makakabangga ko. Hindi malinaw sa akin ang itsura niya dahil bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo at panghihina hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nagsisigaw habang nagmamakaawa na wag niya akong papatayin hanggang sa magdilim ang paningin ko. Nananaginip lang pala ako noon. Nagising ako dahil sa ilang beses na pagtapik sa akin at pagtawag sa pangalan ko. Pagkadilat ko ng mata ay una kong nakita ang mukha ni Lola Diday. Tinawag ko ang pangalan niya at tinanong kung nasaan kami. Sa halip na sagutin niya ako ay tinawag niya si Lolo Natoy para sabihin gising na ako. Noong lumapit sa akin si Lolo ay tinanong kung kumusta na ang pakiramdam ko. Ang sabi ko naman ay giniginaw ako. Medyo masakit rin ang ulo ko at nanghihina ang pakiramdam. Nalaman kong nasa bahay pala kami ng isang albularyo. Dinala nila ako roon dahil sa pagdidiliryo sanhi ng mataas na lagnat. Matapos ako makita nila Lolo at mga kasama niyang tanod doon sa kakahuyan, ay agad na akong nagkaroon ng lagnat kaya dinala na ako sa albularyo. Tinanong ako ni Lolo at ng albularyo kung papaano ako napunta sa may kakahuyan at kung ano pa ang mga nangyari sa akin. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang mga nakita ko doon sa may kubo. Kung ganoon, ang matandang nakatira sa kubo pala ang nagbigay ng karamdaman ngayon sa iyo. Naiiling na wika pa ng albularyo. Ayon pa sa kanya, ang mga malalaking bayawak na nakita ko ay hindi nga mga ordinaryong mga bayawak lamang, kundi mga aghoy ng aswang o mangkukulam. Kadalasan raw ay mga mababagsik na mangkukulam o di kaya mga aswang na may kaalaman din sa salamangka ang kayang makapag-alaga ng ganoon. Hindi raw kasi basta-basta makakapag-alaga at makakapagpasunod ng mga ganoong uri ng nilalang. Inaalagaan ang mga ganoong uri ng nilalang upang gawing utusan kung may gusto silang ipapatay o di kaya ipadukot. Kung aswang ang may-ari noon ay hindi niya rin kailangan pang mangaso ng makakain dahil pwede niyang utusan ang kanyang mga alaga na mambiktima ng mga taong magagawi sa bundo upang kanilang gawing pagkain. Tinanong ni Lola ang albularyo kung ano ang dapat na gawin para gumaling ako. Sinabi naman ng albularyo na kaya niya naman daw akong gamutin. Pero siguraduhin daw na hindi na ako babalik pa sa lugar noong matanda na nakita ko sa kagubatan dahil baka sa ikalawang pagkakataon ay mas matinding orasyon na ang gamitin sa akin para mapinsala talaga ako. Mahinang palipad hangin lang naman daw ang ginamit sa akin para maging aral na huwag nang bumalik sa lugar na iyon. Dahil malamang ayaw niyang may makatuklas ng kanyang lihim. Pero kung hindi ako magagamot ay magiging biktima din nila ako dahil may kasama iyong pananda para kapag inutusan niya ang mga alaga niya na dukutin ako ay alam nila kung saan ako hahanapin. Ginamot ako ng matandang albularyo tapos binigyan ng pangontra. Pinayuhan na rin na lumayo na muna sa lugar na iyon dahil kahit pa naalis niya ang marka na inilagay sa akin ay maaaring mahanap pa rin ako ng matandang iyon lalo kung nakita noon ang mukha ko. Kinabukasan nga noon ay agad na akong inihatid ni Lolo pababalik sa amin para hindi na ako mahanap pa noong matandang nakita ko sa bukid. Hindi pa naman kami sigurado kung aswang ba siya o mangkukulam lang talaga. Pero mas malaki ang tsansang aswang na mangkukulam iyon dahil nakita ko nga ang parte ng katawan ng tao na ipinapakain niya sa kanyang mga alagang bayawak. Nagsilbing aral sa akin ang karanasan kong iyon, Boss Carl.
Simula noon ay natuto na akong sumunod sa mga nakakatanda, lalo na kung tungkol sa kababalaghan ang sinasabi nila sa akin. Hindi ko na rin inugaling kung saan-saan magpunta, kahit pa may mag-aya sa akin, lalo na kung hindi naman importante ang dahilan sa pagpunta sa lugar na iyon. Sa ngayon, kahit pa hindi gaanong naniniwala ang mga kabataan sa kwentong kababalaghan, ay madalas ko pa rin maikwento ito sa mga anak ko at sinasabing wala akong pakialam kung hindi sila maniwala. Ang mahalaga ay binalaan ko sila tungkol sa ganitong bagay o mga nilalang na umiiral sa mundo natin na hindi naman lantarang pinapansin ng mga tao. Ayokong malalaman na lang nila ang mga bagay tungkol sa kababalaghan kapag sila na ang biktima. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Buskar. Lubos na gumagalang, Andoy ng Laguna. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Pati na rin sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Ako po si Alex, 25 taong gulang, nakatira na ngayon sa Binyan, Laguna. Lumaki akong nababalutan ng mga kwentong kababalaghan na madalas isalaysay sa akin ng aking Lola Celia na mga naging karanasan niya noong kanyang kabataan. Ilang beses siyang nakakita ng aswang sa batis sa isang bayan sa Cagayan. Ngayon ay naisipan kong ibahagi ang kwentong ito tungkol sa aswang na tinatawag nilang abwak. Ang abwak raw ay isang uri ng aswang na nag-aanyong malaking bayawak para makapambiktima. Ang minsang tawag din sa kanila ay mga taong bayawak. Kadalasan ay makikita sila sa ilog, batis o sapa at naghihintay ng mga maglulunoy sa tubig o maglalaba, pero maaari pa rin silang magpakita sa mga tuyong lugar. Nangyari ang kwentong ito noong dalaga pa raw si Lola Celia. Taong 1975, nasa edad 22 taong gulang lamang siya noon. Kasama niya ang nakababatang kapatid na si Lolo Urbano. 18 taong gulang naman ito noong panahong iyon. Ang sabi ni Lola ay sa batis pa raw sila nagtutungo noon para maglaba o di kaya maligo. Mahirap daw kasi ang tubig noon sa lugar nila at kailangan mag-igib sa batis. May poso naman daw pero malayo sa bahay nila at madalas mahaba ang pila, kaya't batis talaga ang madalas nilang tunguhin para kumuha ng tubig na magagamit sa pang-araw-araw. Mas malinis din daw ang tubig sa mga sapa, batis at ilog noong panahong iyon kumpara sa ngayon, kaya't masarap maligo tuwing mainit ang panahon. Ang sabi pa ni Lola Celia, pumunta raw sila noon sa batis kasama si Lolo Urbano, dala ang mga batya at maruruming damit na kanilang lalabhan. Tanghali na noong magpunta sila sa batis dahil namalengke at nagluto pa sila para sa pananghalian. Nautusan din siyang dalhan ng pananghalian ang kanilang ama na nagsasaka sa maliit nilang bukid. Pagkarating sa batis ay naisipan muna ng magkapatid na maglaro sa tubig. Inilublob ang kanilang mga paa sa batis at nagbasaan. Noong mapagod ay nagpahinga na sila saglit bago hinarap na ang paglalabada. May ibang kabataan din na naliligo sa batis ng mga oras na iyon. Inabot sila ng takip silim bago natapos sa paglalaba. Madilim na at nag-alisa na rin ang mga naliligong kabataan. Naghanda na sila sa pag-alis nang mapansin ni Lola Celia ang gumagalaw na kung ano, hindi kalayuan sa pwesto nila. Pinagmasdan daw iyong mabuti ni Lola at nakita niyang mukhang bayawak na gumagapang papalapit sa gawi nila. Kakaiba ang anyo ng bayawak dahil masyado iyong malaki kaysa sa pangkaraniwang nakikita nila sa lugar nila. Dahil halos kasing laki na raw iyon ng isang tao.
Pakiramdam pa ni Lola Celia na nakikipagtitigan sa kanya ang bayawak habang papalapit ito ng dahan-dahan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Celia at walang tinig na lumalabas mula sa kanyang bibig dahil sa takot at otomatiko na siyang napapaatras. Nabangga niya si Lolo Urbano kaya bigla siyang nahimasmasan. Natataranta siyang hinila ang kapatid at kumaripas na sila ng takbo. Iniwan na nila ang batya at mga nilabhan at wala na silang balak-balikan pa sa gabing iyon. Lakad takbo sina Lola Celia at Lolo Urbano habang bitbit ang iilang pirasong damit na kanilang nadala sa pagtakbo. Tumigil lang sila sa pagtakbo noong matiyak na malayo na sila sa batis. Humabol lang hininga ang magkapatid, hindi maisip kung ano ba talaga ang nakita nila. Nangangatog ang mga tuhod ni Lola Celia dahil sa takot. Hindi niya kasi paboritong hayop ang mga kalahi ng ahas, buwaya at bayawak. Basta ayaw niya ng mga gumagapang na hayop. Pagka-uwi ay sinabi ng magkapatid sa kanilang ama ang nakitang malaking bayawak na halos kasing laki na ng tao sa may batis. Sinabi rin nila na iniwan nila ang kanilang mga nilabang damit. Sabi naman ng kanilang ama na balikan na lang iyon sa kinabukasan at mag-iingat na lang sa tuwing pupunta sa batis. Ipinaalam din daw ng kanilang ama sa pamunuan ng barangay na may namataan silang malaking bayawak sa batis para balaan ang mga dadayo roon. Ipinayo rin ito na sa susunod na makaengkwentro nila ang isang bayawak ay tumakbo sila ng pazigzag at humanap ng mataas na maaakyatan. Hindi raw kasi kaya ng mga malalaking bayawak ang umakyat sa mga matataas na lugar, gaya na lamang ng hagdan ng bahay. Kinaumagahan ay binalikan ni na Lola Celia at Lolo Urbano ang naiwang dalawang batya ng mga nilabang damit. Medyo bumaho pa nga raw iyon kaunti kaya kailangan nilang laban uli. Takot na takot pa sila habang papalapit sa batis dahil sa pangambang makaharap muli ang malaking bayawak na humabol sa kanila. Mabuti na lang at may dumating na 4 na kababaihan na kaidaran din ni Lola para maglaba. Kahit papaano ay nawala ang pag-aalala nilang magkapatid. Ang ilan sa kanila kasi ay mga kahuntahan ni Lola Celia, kaya't napasarap ang kwentuhan nila habang naglalaba. Nabanggit ng isa sa mga ito na may nakita raw na malaking bayawak sa batis na iyon noong madaling araw. Mukha raw mabangis na bayawak ang namataan dahil akma nang susugurin ang nakakitang kabarangay. Mabuti nga raw at nakatakbo ito agad bago pa mabiktima. Ikinuwento na rin ni Lola Celia na nakaharap din nilang magkapatid ang bayawak na iyon at inilarawan niya sa kausap ang anyo na kanyang nakita. Takot na takot ang mga kababaihan na naglalaba. May mga napapasigaw pa dahil sa nerbiyos. Ayaw daw nilang makakita ng ganoon kalaking bayawak. Ikinuwento rin daw ng kabarangay nila ang anyo ng bayawak na nakita. Malalaki raw ang mga pangil at tumutulo-tulo pa ang laway habang papalapit. Gutom na gutom ang anyo na para bang nauulol na hayop. Pinayuhan ni Lola Celia ang mga kausap na huwag pupunta sa batis ng mag-isa at tumakbo kaagad kapag nakita nila ang hayop kahit malayo pa. Mabilis tumakbo ang bayawak at kayang maabutan kung babagal-bagal ang target nitong biktimahin. Matapos maglaba ay nauna nang umalis sina Lola Celia at Lolo Urbano. Sinabihan kasi sila ng kanilang ina na umuwi ng maaga para makapamalengke para sa hapunan. Kinabukasan ay naging usap-usapan daw ang panunugod ng bayawak sa batis sa mga kalalakihang naligo roon noong nakalipas na gabi. Inabot daw kasi ng takip silim ang grupong iyon at hindi napansin ang paglapit ng malaking bayawak. Muntik na raw makagat sa paa ang isa sa mga ito kung hindi lang dinahila kaagad ng kasama.
Agad silang nagtatakbo papalayo sa batis. Nang dahil sa nangyari, ay nagkaroon ng pagkakaisa ang mga taga roon na hanapin ang nasabing bayawak. Wala naman silang planong paslangin iyon, kundi ang hulihin lamang at ipasa sa lokal na pamahalaan. Gusto nilang maiwasan ang disgrasya ng mga taga roon at mga dumadayo sa lugar nila. May mga naatasang magbantay sa batis para hanapin ang bayawak at bantayan na rin ang mga naglalaba at naliligo roon. Salita ng ilang grupo sa pagbabantay mula hapon hanggang hating gabi para mahuli na ang nasabing bayawak, pero hindi iyon nagpapakita sa kanila. Ang akala nga ng iba na hindi na ulit magpapakita pa ang nilalang na iyon. Subalit nagawa pa rin itong magpakita nang minsang 3 lang ang nagbabantay noong gabi. Ayon pa sa kwento ni Lola Celia, nag-iikot daw ang isa sa mga nagbabantay habang nakatambay lang sa tabing batis ang dalawa. Bigla raw sumulpot ang malaking bayawak mula sa kabilang bahagi ng batis at tumawid ito patungo sa pwesto noong mga nakaupong nagbabantay. Naglabas ng itak ang dalawang bantay para paghandaan ang paglapit ng bayawak. Subalit agad namang umatras ang bayawak na tila ba may sariling pag-iisip. Ipinagtaka iyon ng dalawang bantay. Dahil anong klaseng hayop naman ang makakakilala ng panganib sa taong may hawak na itak? Tangka pa sana nila iyong habulin, pero sadyang delikado para sa dalawang tao. Nahabulin pa ang ganoon kalaki at kabangis na hayop. Nang dahil doon ay nagdagdag pa sila ng mga voluntaryo sa paghahanap sa nasabing bayawak. Binalaan din nila ang mga residente na umiwas munang maligo o maglaba sa batis para makaiwas na madisgrasya sa bayawak. Hinikayat ng pinuno ng kanilang lugar na agad humingi ng tulong ang mga nagbabantay sa batis sa oras na muling mamataan ang bayawak na iyon. Isang umaga ay dumating ang kaibigan ni Lola Celia na si Ubeng. Nagmula pa ito sa Mindoro at nagtungo roon para dumalo sa kasal ng kapatid na taga Cagayan ang mapapangasawa at para makapagbakasyon na rin. Dating taga Cagayan ang pamilya ni Ubeng, pero umuwi sila ng Mindoro noong mag-high school na ito. Naikwento ng inay ni Lola rito ang tungkol sa malaking bayawak na namataan sa batis. Kaya pinag-iingat nito ang kaibigan na magtungo roon sa alanganing oras dahil sa gabi ito madalas nagpapakita. Umaatake raw ito sa mga tao at umiiwas naman ito kapag nakikitang may hawak na sandata ang mga nagbabantay sa batis. Ipinagtaka raw iyon ni Ubeng dahil ang mga bayawak daw ay aktibo rin naman sa araw at hindi naman umaatake sa mga tao. Marami rin daw kasi ang bayawak doon sa Mindoro, kaya may alam ito sa mga ganoong uri ng hayop. Itinanong nito kung hindi raw ba aswang ang namataan ng mga taga roon at napagkamalan lang bayawak. Napatawa naman daw si Lola Celia dahil hindi naman siya naniniwala sa aswang. Ang sagot ni Ubeng na may ganon din daw kwento sa kanilang lugar sa Mindoro noong panahon ng kabataan ng kanyang ina. Ayon pa raw sa kwento ng ina ni Ubeng, ay abwak raw ang tawag sa aswang na nag-aanyong bayawak at namamalagi sa mga ilog, sapa at batis para makapambiktima ng mga tao, pero maaari pa rin naman itong mga biktima sa ibang lugar para silang katulad ng mga asbo na isang aswang na nagpapalit sa anyo bilang aso. Kinilabutan si Lola Celia sa narinig at inalala ang pakikipagtitigan niya sa bayawak. Hindi naman niya masabi sa mga magulang o ibang tao ang ikinuwento ng kaibigan dahil baka isiping nababaliw lang sila. Ipinangako na lang daw ni Lola Celia sa sarili na hindi na talaga siya magpapaabot ng pagdilim sa batis. Ang buong akala raw ni Lola Celia ay hindi niya na muli pang makakaharap ang malaking bayawak na iyon. Pero isang hapon,
Naisipan ni Ubing at Lolo Urbano na magpiknik sa burol, kung saan madalas silang tumambay noong mga bata pa sila. Nagdala sila ng sapin at tela at mga pagkain. Nais din nilang magpagabi roon para pagmasdan ang mga bituin at maghintay ng mga dadaang bulalakaw tulad ng ginagawa nila noon. Inilatag ni Ubing ang sapin sa tabi ng matandang puno ng mangga. Mataas at malaki ang puno na hitik sa hilaw na mga bunga. Tanaw mula sa pwesto nila ang malawak na tanawin sa ibaba. Bangin na ang kabilang bahagi ng burol na iyon patungo sa masukal na parte ng kakahuyan. Tanging kuliglig, pagtama ng hangin sa mga puno at halaman at pag-uusap nilang tatlo ang maririnig sa tahimik na gabi. Nanunuot ang lamig ng hangin sa kalamnan ni Lola Celia, kaya iniyakap niya ang suot na kamison sa sarili. May kakaibang kilabot na dumapo sa kanya na hindi mawari pero iwinawaksi niya iyon. Nasa gitna sila ng kasarapan sa tawanan at pagkain habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan nang makarinig sila ng parang kaluskos sa damuhan mula sa ibabang bahagi ng burol. May tunog rin daw na parang kumakalam na sikmura ang pumapailan lang sa tahimik na gabi. Saglit na nakiramdam ang tatlo para alamin ang pinagmumula ng kaluskos at ingay. Lumapit sila sa bungad ng burol at sinilip ang pinagmumula noon. Doon na nanlaki ang mga mata ni Lola Celia nang makita kung sino o ano ang hindi imbitadong bisita na dumating. Tumambad sa kanila ang isang malaking bayawak na nakatitig sa kanilang tatlo. Ang tingin ni Lola Celia ay may ibang titig ang hayop na kaharap, katulad ng unang beses niya itong nakita. Lalo pang nangatog ang mga tuhod niya nang marinig nilang muli ang pagkalam ng sikmura nito. Mukhang gutom na ang bayawak na iyon at pagkain na ang tingin sa kanila. Nakakapit sina Lola Celia at Ubing kay Lolo Urbano. Wala silang pamalo o kahit anong pwedeng gamitin para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nakaharang ang bayawak sa daan sa ibaba ng burol. Ang kabilang bahagi naman noon ay ang matarik na nabangin, kaya't hindi sila doon pwede tumakbo. Ang pabor lang sa kanila dahil nasa itaas sila ng burol at matarik ang daan papaakyat. Kaya inisip nilang hindi agad makakaakyat ang hayop, ngunit nagulat sila nang simulan nitong gumapang papalapit. Ang lalo pang nagpatakot sa kanila nang makita ang pagtayo ng bayawak gamit ang dalawang paa nito sa likuran na parang isang tao. Tumutulo pa ang malapot na laway nito. Hindi alam ni Lola Celia kung nananaginip lang ba siya o kung ano. Pero tila nadinig niya sa pagitan ng ungol noong nilalang ang bahagyang paghalakhak kasabay ng pagbuka ng bibig nito at nagpapakita ng matatalas na ngipin. Sumigaw si Ubing ng, "Isa kang abwak!" Lumika naman ang nilalang ng kakaibang tunog na tila mula sa mabangis na hayop na parang natuwa pa nang tawagin itong abwak. Agad na inaya ni Ubing sina Lola Celia na umakyat sa puno ng mangga. Tumakbo na sila agad patungo sa puno. Saka naunang umakyat si Ubing, kasunod si Lolo Urbano. Pero naiwan pala si Lola Celia sa ibaba dahil sa pagkataranta at palingon-lingon kung nakaakyat na ba ng tuluyan ang abwak sa burol. Hindi na niya nagawa pang makalapit sa katawan ng puno at makaakyat. Nanlambot na ang mga katawan nito dahil sa takot. Nawala na ng pag-asa si Lola Celia na makakaligtas pa siya sa kuko ng isang mabangis na bayawak. Sumisigaw na sina Ubing at Lolo Urbano na umakyat na siya sa puno pero hindi na siya makakilos. Hanggang sa tuluyan na ngang nakaakyat sa burol ang abwak at kaharap niya na ito. May ilang dipa na lang ang layo nito sa kanya.
Bumukang muli ang bibig ng abwak na nagpapakita ng matatalas na ngipin at ipinagmamalaki pa ang laway nito na sumasama ang mabahong amoy sa hangin. Ipinikit ni Lola Celia ang kanyang mga mata at naghihintay na lang ng huling sandali ng kanyang buhay nang marinig niya ang malakas na pag-ungol noong bayawak. Nagbuka siya ng mga mata at nakita niyang may dalawang lalaki na tagalugar nila na pinagtutulungang saksakin ang abwak. Makapal man ang balat nito, ay tila nasasakta naman sa bawat pagsaksak noong kawayang pinatulisan na gamit ng dalawang lalaki. Akma pang manlalaban ang abwak, pagbuka ng bibig nito ay doon naman tumama sa dila nito ang isa pang kawayan. Parang may isip naman na nahawakan ng abwak ang kawayan, saka iyon hinugot mula sa kanyang bibig. Lumikha ng kakaibang tunog na parang isang mabangis na hayop ang nilalang na iyon. Nakakuha ito ng tiyempo para makatakbo pa palayo. Kahit may mga sugat ay kinaya nitong makatakbo. Sumigaw ang isang lalaki at tinawag ang mga kasamahan na papalapit pa lang sa burol para ituro ang direksyon na pinuntahan ng hayop na iyon. Kinumusta ng isa sa mga tumulong si Lola Celia na tulala pa rin sa mga oras na iyon. Ang buong akala niya raw kasi ay magiging katapusan niya na. Bumaba na sina Ubing at Lolo Urbano mula sa puno at sinabi doon sa mga lalaking lumapit na isang abwak ang nakasagupa nila. Naniniwala naman ang mga iyon dahil nakita nila mismo kung papaano kakaibang kumikilos ang nasabing nilalang. Hinatid noong lalaki si Lola Celia papauwi sa bahay para makasigurong ligtas silang makakauwi. Hinabol pa ng ibang mga lalaking nagroronda iyong abwak pero hindi na nila iyon inabutan kung saan man nagsuot. Kumalat sa kanilang lugar ang tungkol sa balita sa abwak na isang aswang na nagiging anyong bayawak, kaya't mas lalong nahintakutan ang mga taga roon. Mas pinaigting ang pag-iikot ng mga nagbubuluntaryo na hanapin ang nasabing abwak at pansamantalang naglagay ng curfew sa lugar nila. Pinagbabawalan din ang mga taong wala namang mahalagang gagawin sa labas, lalo kapag dumilim na. Ilang gabi pa raw ang lumipas, hindi na nagpakita ang abwak sa kanilang lugar. Ang hinala ng mga taga roon ay nasugatan ito ng husto noong nakaraang engkwentro sa mga nagroronda. Makalipas ang 2 linggo, muli itong namataan pero wala itong naging biktima dahil mas naging alerto at handa na ang mga tao. Matapos pa ang ilang mga insidente ng pagtutugis dito, ay hindi na ulit nagpakita pa ang abwak na iyon sa kanilang lugar. Ang isa naman sa mga lalaki na nagligtas at naghatid kay Lola Celia at kay Lolo Urbano ay siyang napangasawa ni Lola na si Lolo Magnoco. Magmula raw kasi noong mailigtas siya nito ay tila naging panatag ang kanyang loob kapag kasama niya iyong lalaki. Kaya noong magpahayag ito ng pagmamahal sa kanya at nagsimulang manligaw, ay pinakitaan niya na rin ito ng maganda at sa katagalan, pumayag siyang magpakasal rito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko tungkol sa isang aswang at sana ay nabigyan ko rin kayo ng impormasyon sa isa na namang uri ng kakaibang aswang, ang aswang na abwak. Maraming salamat po Sir Carl sa pagtanggap nitong aking kwento. Gumagalang, Alex. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Hi, Idol Carl.
Magandang araw o gabi po sa iyo, pati na rin sa lahat ng mga nakikinig dito sa iyong channel. Isa nga pala akong silent listener ng iyong channel at naisipan ko pong ibahagi ang aking totoong karanasan patungkol sa isang aswang na nakipagkasundo sa mangkukulam upang gawan ako ng masama at para na rin pahirapan ang aking pisikal na katawan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melvie, isang 32 taong gulang na dalaga. Dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinalad na makita ang aking tadhana. Kasalukuyan po akong naninirahan sa hilagang bahagi ng Cebu. Ang karanasang ito ay hindi basta-basta dahil patungkol ito sa mangkukulam at aswang. Iyong mga dinanas kong paghihirap sa kamay ng dalawang iyon. Pero sa kabutihang palad ay nailigtas ako ng isang albularyo na may mataas na antas ng karunungan. Itago na lang natin ang albularyong iyon sa pangalang Mang Pedring. Ang albularyong ito ay isa lamang dayo sa lugar namin, pero kalaunan ay namalagi na siya sa kabilang baryo dahil marami ang mga taong nagpapagamot sa kanya. Ganito po kasi ang nangyari ng mga panahong iyon, idol, para maintindihan niyo po lahat. Taong 2015, nag-apply ako sa isang kilalang factory dito sa Cebu. Madali lang akong nakapasok dahil nakagraduate ako ng kolehiyo sa kursong electronics at in demand sa kanila ang kursong kagaya noong sa akin. Hindi na ako noon nag-aksaya pa ng panahon at nag-apply na nga kaagad. Gusto ko rin kasing makatulong na sa aking mga magulang nang sa ganun ay masuklian ko na rin ang kanilang paghihirap noong panahong nag-aaral pa lamang ako ng kolehiyo. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ay masasabi kong isa akong mabuting tao at mabuting anak, magalang sa magulang at palagi ring nagsisimba. Hindi ako nakakalimot na magpasalamat sa Puong May Kapal sa lahat ng aking natatanggap na biyaya, lalo na sa aking naabot. Noong natanggap ako sa trabaho bilang isang operator sa kumpanya, ay sobrang saya ko dahil sa wakas, makakatulong na rin ako sa mga magulang ko. Sa unang buwan ng pagtatrabaho ko ay maganda naman ang naging takbo ng aking buhay. Masaya at gumagala din ako tuwing day off o rest day ko. Medyo malaki-laki rin kasi ang sahod ko noong panahong iyon dahil masipag ako at nababansagan pa nga na sugapa sa overtime. Siyempre, wala naman akong gagawin sa bahay at hindi rin naman ako natutulog ng maaga. Kaya imbes na tumambay pa ng ilang oras sa bahay at walang ginagawa, ay nag-o-overtime na lang ako palagi sa trabaho para pagkarating sa bahay ay kakain na lang tapos ilang saglit ay makakatulog na. Nag-iba ang takbo ng aking buhay makalipas ang 5 buwan matapos kong makilala ang isang babaeng nagngangalang Lorna. Doon na nagsimula ang lahat at siya ring dahilan kung bakit muntika na akong matanggal sa trabaho at maging ang sarili kong buhay ay nalagay din sa peligro. Si Lorna ay bago ko palang nakilala noong time na iyon. May pagkabruha ang datingan niya na para bang anong oras ay handa itong makipag-away. Noong una ay akala ko talaga mabait si Lorna pero hindi pala. Magaling lang siyang magkunwari at ako naman itong masyadong mabait ay nagpaloko at nakisama sa kanya. Nginitian kasi niya ako noong una ko siyang makita, kaya naman bilang isang mabait na empleyado ay nakipagkaibigan na rin ako sa kanya.
Nilibre ko siya ng ulam na dinuguan noong time na iyon kasi parang gustong gusto niya, pero ang sabi niya naman na may baon daw siya dahil kapos siya palagi sa budget. Kaya naawa naman ako at binilhan ko na lang. Halata din na nagustuhan niya ang ulam na iyon. Habang kumakain nga kami ay ganadong-ganado siya at todo ngiti sa akin ng pagkatamis-tamis. Sinabi niya pa na sa susunod daw ay siya naman ang manlilibre sa akin. Noong time na iyon, idol, ay doon ko nasabing mabait naman pala si Lorna dahil maganda ang ipinakita niya sa akin. Pero dumating iyong araw na nagpunta ako sa kanila dahil sa kanyang paanyaya. Doon ko nalaman ang kanyang tunay na pagkatao kung ano talaga siya. Noong malapit na ako sa kanilang bahay ay sinundo niya naman ako sa babaan ng jeep. Tapos pagkapasok ng bahay ay saglit niya akong iniwan. May kukunin lang daw siya saglit sa labas. Hindi malinaw sa akin kung ano. Kaya naman tahimik lang akong naupo doon sa sala ng kanyang bahay. Una kong napansin na may isang hayop na naroon sa ilalim ng kanilang silong. Hindi ko iyon mawari kung aso ba, kambing o baboy. Medyo madilim kasi, pero naaaninag ko ang itsura noon pero hindi ko maipaliwanag. Medyo kinabahan na ako noon at kung ano-ano na ang naglalaro sa aking isipan. Noong nakabalik na nga si Lorna ay sinabi nito sa akin na huwag daw akong mag-alala. Relax ko lang daw ang sarili ko at ituring na parang bahay ko na rin. Siya lang naman daw kasi ang mag-isang nakatira sa bahay na iyon. Marami sana akong katanungan sa kanya pero itinikom ko na lang ang aking bibig. Ayoko kasing gumawa ng hakbang na ikagagalit niya sa akin dahil nagmagandang loob naman ito. Pero hindi pa rin mawaglit sa aking isipan ang mga bagay-bagay. Kaya ang ginawa ko na lang doon ay nagmasid na lang ako sa paligid ng palihim. May napansin akong ibang parte ng bahay ni Lorna na kakaiba ang amoy. I mean masangsang talaga at sobrang lansa. Tapos noong kakain na kami ay napansin kong pinaghandaan niya ako ng dinuguan at adobo. Unang tingin ko pa lang sa laman ng adobo ay mukhang napakasarap noon. Pero nakakapagtaka lang dahil sobrang lalaki naman yata ng pagkahiwa ng karne. Hindi man lang hiniwa, nakakasya sa isang subo. Hindi ko rin napansin na nakatulala na pala ako na nakatingin sa pagkain. Kung hindi lang siya nagsalita at sinabing kakain na kami, ay saka pa lang ako natauhan. Pero bigla kong sinabi sa kanya na iuwi ko na lang ang pagkain. Doon ko na lang kakainin sa bahay. Sinabi ko kasi na baka maubusan ako ng oras kung doon pa ako kakain sa bahay niya. Tsaka sinabi ko rin na iyong biskwit na lang muna ang kakainin ko para madali ko lang mauubos. Alibay ko lang iyon dahil nagtataka talaga ako sa mga pagkain at meron na rin akong hindi magandang kutob. Noong maubos ko na nga ang biskwit ay tumayo na ako para sana uminom ng tubig. Napadaan ako sa salamin at nagimbal sa refleksyon na aking nakita. Nang mahagip ng mga mata ko ang nakakatakot niyang itsura. Naging kulubot at kulay itim ang mukha at balat ni Lorna. Nang mga sandaling iyon, idol, ay mas lalong nadagdagan ang kaba ko. Pero nagpanggap na lang ako na wala akong nakita. Pinilit ko noon ang aking sarili na kumalma lang. Sobrang lakas kasi ng tibok ng puso ko na halos naririnig ko na nga sa mga oras na iyon. Nagsimula na rin akong pagpawisan ng malamig. Maya-maya pa ay bigla akong nilapitan ni Lorna at tinanong kung okay lang daw ba ako at kung bakit ako namumutla. Nagbiro pa nga siya na kung may nakita daw ba ako multo sa bahay niya.
Gusto ko sanang ipakita sa kanya na ayos lang ako. Ngunit noong sumagot naman ako ay hindi ko sinasadya na naging pautal-utal ang aking pagsasalita habang sinasabing wala naman akong nakitang kakaiba sa bahay niya. Dali-dali na akong nagpaalam sa kanya at sinabing magkita na lang kami sa trabaho sa kinagabihan. Panggabi kasi ang schedule ko sa araw na iyon. Nginitian ko lang si Lorna ng pilit pero unti-unting nawala ang ngiti ko noong makita ko siyang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pulang-pula ang kulay noon pero ngumisi rin agad at bumalik sa kulay itim ang kanyang mata. Hindi ako maaaring magkamali noon sa aking nakita dahil malinaw sa akin ang pagpula ng kanyang mata. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon, idol, dahil akala ko iyon na ang aking katapusan. Naisip ko kasi na baka nalaman na ni Lorna na natuklasan ko na ang tunay niyang pagkatao. Para gumaan ang pakiramdam ko ay iniba ko na lang ang topic. Sinabi ko na lang na sa kinagabihan ko ibabalik ang Tupperware na pinaglagyan noong karning ibinigay niya sa akin. Tapos dali-dali na akong nagpaalam sa kanya. Noong makalabas ako ng bahay ay doon pa lang ako nakaramdam ng kaginhawaan. Iyon bang para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Malalim din ang hiningang pinakawalan ko habang nagsisimula akong naglakad papalayo ng bahay niya. Nang lingunin ko ang bahay muli ni Lorna, ay nakita kong nakasarado na ang pinto at mga bintana. May nakasalubong akong isang babae at tinanong ako noon kung kaano-ano ko raw ba si Lorna. Sabi ko naman na bagong kakilala pa lang. Binida ko rin na mabait ito. Sa katunayan nga ay pinabaunan niya pa ako ng pagkain. Sinabi ko lang iyon dahil ayoko namang siraan si Lorna sa mga kapitbahay niya. Nang marinig ng Ali ang sinabi ko, ay tinanong naman ako kung kumain raw ba ako kila Lorna. Umiling-iling lang ako sa kanya bilang sagot. Ilang saglit lang ay sinabi noon na mag-iingat daw ako dahil hindi ko pa alam ang tunay na pagkatao ni Lorna. Baka raw sa huli ay mahawaan pa ako. Huwag daw akong magtitiwala sa mga taong hindi ko pa lubusang kilala. Matapos kong marinig ang lahat ng sinabi ng Ali, ay luminaw na sa akin na may kakaiba talaga kay Lorna at alam iyon ng mga taga sa kanila. Dali-dali naman akong nagpaalam sa Ali pero bago ako nakalayo ay sinabi pa noon na bumili raw ako ng kalamansi at patakan ko raw ang pagkaing ibinigay sa akin ni Lorna. At iyon na nga, idol, ang ginawa ko. Bago makarating ng bahay, ay bumili muna ako ng kalamansi sa tindahan. At pagkarating nga, ay agad ko yung hiniwa at ipinatak sa pagkain. Wala pang 2 minuto, ay bigla akong nasindak sa aking nakita. Unti-unting nag-iba ang laman. May nakita akong buhok at daliri ng tao. Umalingasaw din ang hindi kaaya-ayang amoy. Dahil sa nakita at naamoy ko, ay biglang bumaliktad ang aking sikmura. Dumuwal at sumuka ako sa kusina. Kaagad ko ring tinapon sa likod ng bahay ang mga ulam, saka tinabunan ng lupa para hindi ko na iyon maamoy. Doon ko na talaga nakumpirma na totoong aswa nga si Lorna at kumpirmado na iyon. Medyo naguguluhan lang ako kung papaano ko kaya papakisamahan si Lorna, gayong alam ko na ang sikreto niya. Naiisip ko kasi noon na maaari siyang magtaka kung iiwasan ko siya bigla. Gulong-gulo pa rin noon ang isipan ko habang binabaybay ang daan patungo sa aking pinagtatrabahuan. Noong makarating ako sa trabaho,
ay agad kong nakita si Lorna sa may locker niya. Kaya isinauli ko na ang Tupperware at dali-dali nang nagpaalam sa kasinabing may kailangan pa kasi akong tapusing trabaho. Iniwasan kong maglapat ang mga balat namin dahil baka mahawaan niya pa ako. Noong akma na sana akong aalis, ay bigla siyang nagsalita at sinabing alam niya daw na alam ko na ang lihim ng kanyang pagkatao. Huwag ko raw ipagkalat sa iba na isa siyang aswang kung ayaw ko raw na pagfiestahan ako ng kanyang mga kalahi. Sinabi rin niyang alam daw niya kung saan ako nakatira, kaya mas mabuti raw na isikreto ko na lang ang nalaman ko. Dahil sa takot ay napatango-tango na lang ako at pautal-utal na sinabing mapagkakatiwalaan niya naman ako. Pero sana huwag niya akong hahawaan ng kanyang pagiging aswang. Ayoko kasing maging kagaya niya. Tumawa lamang si Lorna ng malademonyo, sabay sabing tandaan ko raw lahat ng pinag-usapan namin. Natulala ako bigla sa locker at inisip kung ano ang gagawin ko. Lumipas ang isang linggo ay nagsimula na akong maging balisa. Hindi ko na kayang sarilinin kung anuman ang aking nalalaman, kaya sinabi ko na iyon sa mga magulang ko. Pero binalaan ko din sila na huwag nang ipagsabi sa iba dahil baka pati ang buhay nila ay manganib na rin. Medyo kumalma ako matapos ko iyong sabihin, pero may kaba pa rin sa aking dibdib dahil baka bigla na lang akong sugurin ni Lorna. Dahil din sa nangyari ay parang natroma ako. Kahit ano na lang kasi ang pumapasok sa isipan ko noon na hindi maganda. Palagay ko nga ay nagdidiliryo na yata ako. Isang gabi, may nakakita daw kay Lorna na panay ang tuwad noon sa banyo. Kilala ni Lorna ang babae at nakita niya iyon. Hinabol nga nito ang dalaga ng pagapang habang napakabilis kumilos, tapos nanlilisik din daw ang mga mata. Sa kabutihang palad, mabilis ding nakatakbo ang babae at nagsisigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lang din at may ibang nakakita. Doon na nga ipinagkalat ng dalaga ang tungkol sa nasaksihan niya kay Lorna sa banyo. At makalipas ang ilang araw ay biglang nagkasakit ang babae. Ayon sa sabi-sabi, kinulam daw ang babaeng iyon. Hindi naman naging malinaw sa akin ang lahat ng detalye sa mga nangyari. Pero ang balita ko, humingi daw ng tawad kay Lorna ang babaeng iyon at gumaling. Pero mula din ng araw na iyon ay hindi na nakita pang muli ang babae sa pinapasukan kong trabaho. Nang malaman ko ang lahat ng iyon ay mas lalo pa akong natakot kay Lorna dahil may kakilala pala itong isang mangkukulam. Sa sumunod na mga araw ay napadaan ako sa locker at nakita ako ni Lorna. Kinamusta niya ako tapos tinanong rin kung nabalitaan ko raw ba ang nangyari doon sa babae. Dapat daw na maging mabait ako sa kanya dahil baka magaya ako sa babaeng iyon. Nang mga sandaling iyon, idol, ay mas lalo pang nadagdagan ang takot ko sa kanya. Takot na baka may masamang mangyari sa akin o di kaya sa pamilya ko. Naisip ko noon na humingi na ng tulong kay Mang Pedring, isang kilalang albularyo na nakatira sa kabilang barangay. Isang araw, hindi ako pumasok sa trabaho. Nagpasama ako sa mga magulang ko para pumunta sa bahay ng albularyo. Pagdating doon ay isang oras mahigit pa kaming naghintay dahil meron pa itong ginagamot. Noong ako na nga ang inaasikaso ni Mang Pedring, ay ipinaalam ko sa kanya lahat ng kaganapan sa buhay ko magmula noong makilala ko si Lorna.
Tapos sinabi naman niya na kayang-kaya niya raw iyong labanan. Minsan na raw niyang nakalaban ang aswang at mangkukulam na sinasabi ko. Maswerte lang daw dahil nakaligtas pa. Sabi pa niya, ramdam daw niya na mas lumakas pa ang mangkukulam ng panahong iyon. Bibigyan na nga sana ako noon ni Mang Pedring ng proteksyon. Pero sa hindi ko alam na kadahilanan ay hindi ko naman iyon tinanggap. Kasi parang natatakot akong malaman ni Lorna na kumonsulta ako sa isang manggagamot. Kinabukasan, noong time na papunta na ako sa duty, ay nakasalubong ko si Lorna sa daan. Nang magkaharap na kami ay bigla niyang sinabing alam niya daw na nagpunta ako sa albularyo. Tsaka sinabi rin niyang gusto ko raw bang mamatay na dahil ipagsasabay niya kami ng albularyong aking pinagkonsultahan. Tapos tumawa na siya ng malakas at nag-iba na rin ang tono ng kanyang boses. Dahil sa takot ay nagmadali na akong umalis. Makalipas ang ilang oras habang nasa trabaho ako at abala sa pag-a-assemble ng spare parts ay biglang sumakit ang aking tiyan. Sobrang sakit talaga noon na para bang may tumutusok sa loob. Iyon na nga ang naging dahilan at nawalan ako ng malay. Sa paggising ko ay nasa ospital na ako at sinabi ng doktor na wala silang makitang mali o kakaiba sa akin. Tinanong nga ako kung may kinain daw ba akong kakaiba sa araw na iyon. Sinabi ko na wala naman. Sobrang hina ko pa rin ng time na iyon. Iyong team leader kong babae pala ang naghatid sa akin sa ospital. Sinabi niya na baka raw nalipasan ako ng gutom kaya bigla akong nawala ng malay. Umalis na rin siya kaagad dahil kailangan pa raw niyang bumalik sa trabaho. Kaya ako na lang mag-isa ang naiwan sa ospital. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pintuan at iniluwa noon ang aking mga magulang na sobrang nag-aalala sa akin. Sobrang sakit pa rin ang pakiramdam ko sa katawan ko pero hindi ko lang ipinapahalata sa kanila para hindi sila masyadong mag-alala. Tinanong nila ako kung ano daw ba ang nangyari at ikinuwento ko naman sa kanila kung ano ang aking mga naaalala. 3 araw ang lumipas ay hindi pa rin ako nakakapag-report sa trabaho. Pati raw si Lorna ay hindi na rin pumasok. Ilang araw na akong nakahiga noon sa papag at hinang-hina. Maliban nga sa paghihina ay masama na rin ang pakiramdam ko. Noong magising ako kinagabihan ay nakita kong nasa tabi ko na si Mang Pedring, si Mama at si Papa. Sinundo pala ng mga magulang ko ang albularyo para malaman kung ano talaga ang nangyari sa akin. Nag-orasyon ang albularyo at hinawakan ako sa pulsuhan. Nang may marinig kaming pagaspas ng malaking pakpak sa labas ng bahay. Sabi ni Mang Pedring na may aswang daw sa labas, kaya nag-usal na siya kaagad ng orasyon. Dinig na dinig kong parang may mabigat na bumagsak sa bakura namin. Inilawan pa nila iyon at nakita nila ang isang hayop na nagmadali ring bumangon at tumakbo pa palayo. Inilatag ni Papa ang pangontra na sinabi ng albularyo sa kanila habang nagpapatuloy pa rin iyon sa paggamot sa akin. Sabi ng Mang Pedring na naglaban daw sila noong mangkukulam sa pamamagitan ng kumbating espiritual. Pinasanib niya daw sa akin ang mangkukulam. Doon na nga nagsimula ang kanilang labanan. Idagdag pa na patuloy pa rin ang aswang sa pagpapaikot-ikot sa labas ng aming bahay. Matapos ang lahat ng iyon, ay kitang-kita naman ng mga magulang ko ang panghihina ng albularyo. Matapos ang mahigit 1 oras na pakikipaglaban doon sa mangkukulam. Napuruhan daw ng albularyo ang mangkukulam na iyon
at may posibilidad na mamatay na rin iyon. Agad din naman niya akong pinabalik sa aking ulirat. Tapos napansin ko na lang na biglang gumaan ang aking pakiramdam. Iyon pala, sa mga oras daw na iyon, ay pinatanggal na ng albularyo ang mga inilagay sa akin ng mangkukulam. Gumaling nga ako ng gabing iyon pero wala pa rin akong lakas para makabangon. Pinainom na lang nila ako ng tubig at pinagpahinga. Binigyan na din ako ng proteksyon ni Mang Pedring at wala na ring naging ingay sa labas. Sabi pa niya, matapos niyang kalabanin ang mangkukulam, ay tinigal po niya rin ang aswang na nasa labas. Kaya maaaring naghihingalo na rin ang aswang sa mga sandaling iyon. Kinabukasan ay tuluyan na ngang bumalik ang aking lakas at gumaling na rin. Makalipas ang 3 araw ay nag-report na ako sa trabaho at ipinaliwanag ang buong pangyayari. Mabuti na lang at naintindihan naman iyon ng mga supervisor namin. Lumipas ang mga araw at linggo ay hindi ko na naramdaman pa ang presensya ng aswang. Maging si Lorna ay hindi ko na rin nakita pang pumasok sa trabaho namin. Nalaking pasasalamat ko rin naman dahil mukhang hindi ko nakakayanin na makita pa siyang muli. Baka kasi ano na naman ang gawin noon sa akin. Kahit abala ako sa trabaho ay pinipilit ko na talaga palagi na makadaan sa simbahan, lalo na kapag medyo maaga pa naman. Maliban sa pangontrang ibinigay sa akin ni Mang Pedring, ay mas matibay na proteksyon ko siyempre ang dasal at paniniwala ko sa ating dakilang may likha. Hanggang dito na lang po, idol, ang kwento kong ito. Maraming salamat po kung iyong mapapaunlakan ang aking padalang kwento na i-upload sa iyong channel. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.